Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:36 sa aga. Aga sa Iloilo. Masako. Magahod. Mapagsik. Panibagong adlaw pagkatapos ng pahuway sang gabi antes. Bag-o nga paglaom. Isa naman kapag himakas sa matahom nga palaaputon. Iloilo Morning, ang programa nga kaupod ninyo sa pamahaw kon aga. Magadulong sang labing ulihi nga balita, mga istorya halin sa Iloilo, kag iban nga bahin sang rehiyon, mga ginahuluhang balan, kag mga trending topic sa social media. Ululupod naton at tubangon ang maayo nga aga. Magpamati na sa Iloilo Morning. Diri sa 585 kHz sa AM bands ang inyong mga radyo. Radyo Pilipinas Iloilo, the only government radio station in Western Visayas. Ayong aga Pilipinas, good morning Western Visayas. Welcome sa Iloilo Morning Program. Subong adlaw sang Biyernes. Thank God it's Friday, August 7. Maulano naton sini nga panahon diri sa may palibot sang syudad sang Iloilo, pati man sa iban nga mga kabanwahanan sa probinsya. Pero do wala sang announcement nga may suspension of classes ha. Pero halin pa ni kahapon ang pagtupa sang pag-ulan. Ang ulan blang no bundak-bundak dayon untat bundak-bundak. Hindi straight nga pag inulan. That's why nga sa bahin sang aton sini nga mga local disaster risk reduction management office. Daw na monitor nila nga ti daw hindi man gid kinanglan pa ang pagdeklara sa suspension sang klase, although kahapon nga adlaw sa datos ng Department of Education daw ara sa 200 plus ka mga eskwelahan ang nagsuspend sang klase sa bilog nga Western Visayas. Diri sa bahin sa syudad sang Iloilo naglabot sa 11 o kon 14 na ka mga barangay ang naka-eksperyensya sang pagbaha kahapon nga adlaw. Kay na nagwaswas naman ang sitwasyon sa iban nga mga barangay, partikular da sa may distrito sang Lapas, at ito dugay mag-subside tubig daya. Especially sa may area sang Herios Extension, Divinigracia hasta sa Sinikway, Lapos, para gida kahapon ang madalom-dalom nga tubig baha nga nagaawas sa aton sini nga mga dalan kung magsakay ka sikad or tricycle o kon motor labot imo tiil o nagalakat ka man sa higad sang dalan kon mayara sing nag-agi nga four-wheel drive auto bina no o kon mga jeep baw ang bulyada sang basya sang ano bla balod halin sa suba salo gid sang imo sapatos inday sa dugan ko ga panalaytay. Tigabay pa nga ulo alerto lang kita sa pila ka mga lugar naton nga may manubo-nubo ang area nga ginasulob sa tubig baha sa mga nagaubog dira. Make sure nga ang inyo tiil dapat wala ka mo pilas, wala katol. Ang ibudlay sudlan karon sang mikrobyo, leptospirosis balatian mo, budlay na. Ma-impeksyon ka kag posible nga magdulot sang hindi manami sa imo ikaayong lawas. Mangusisa ta dugay-dugay sa pag-asa, hibaloon ta kun anong plastada kundi ang mga bagyo subong. Kag ang epekto sa nga bagat diri man sa aton nga area sa Western Visayas, anong impact sini sa masunod naton nga mga inadlaw, especially approaching ang weekend. Sa imo pag-iay-iay, si tutok katulog ang laway, hindi makatulog sang dugay.
Subo nga mga tinion, ari naton sa aton siningalinya si Sir John Baro nagod maghatag sa aton sang pinakaulihing nga lakat sang panahon, subo nga adlaw. Sir John, good morning. Hello sir, good morning. Kag sa aton man mga tagpalamati sa Radyo Pilipinas. Latest nga weather update naton sa adlaw sang Friday, August 7, 2026. Bisa aton nga latest nga update ang LPNO ina-monitor naton, formerly known nga si Maymay. Nasa kalion 565 kilometers east of Itiague, Isabela. Manubo naman ang chance no nga mag-redevelop pa sa isa ka bagyo and gi-expect na siya naton for anytime no pwede na siya nga mag-dissipate. Meanwhile, ang southwest monsoon nag-aapekto sa may central and southern Luzon and sa may western sections ng Visayas. Of course, including na ang western Visayas. So sa muna nga sistema, diri sa aton sa western Visayas, partly cloudy to cloudy skies kita pero may mga chance gyapon sa mga scattered yung mga paulan pangilat kag panagob of course epekto ni southwest monsoon. Ang hangin kasarangan tubtob mabaskog sa direksyon na bagat na nakatundan. Amo ni ang magadalasang kasarangan tubtob mabalod nga kadagatan. Forecast temperature is 24 to 31 degrees Celsius. Ang adlaw nagwatak 5:39 kaya sang aga. Magatunod ini 6:12 karon sa hapon. Amo ni aton nga latest weather update. Ako si John Baron, madam gid nga salamat. Sir John, gina-expect naton nga subo nga mga inadlaw hasta abi sa weekend mangin maulanon gid ang aton nga panahon. Yes sir, may mga chances ta gyapon sang mga paulan nato no kay given nga southwest monsoon ang aton nga weather system. Madamo ka salamat Sir John sa time nga ginatag mo diri sa Radyo Pilipinas. Thank you sir and good morning. Nabatian Sir John Baron sang pag-asa si Typhoon Maymay naga-amat-amat na nga natunaw no into low pressure area. Pero kitanta sa forecast kag sa satellite image sang aton sini nga pungsod nga naga-monitor sang dalagan sang bagyo daw grabing cloud formation gyapon diri sa may area sang western Visayas ti buot silingon nga expect kita sang maulanon nga panahon subong adlaw sa masunod nga mga inadlaw kay kung tan-awon mo tumangla kas langit ang panganod do all over the city kag sa pila ka mga areas naton diri sa probinsya sa kadulom no sang aton nga kalangitan tapos dugay-dugay mainit. Hindi kung mag-init tayon maulanan ka halimbawa ga motor ka pagalin mo sa balay nyo wala sang ulan masanag pag-abot sa punta di ba approaching ka na sa Iloilo City naga dinaguob na kag naga panalithi ti kung mabasa ka tapos maulanan ka malhan ka naman laban-laban pagka sunod nga inadlaw surusikma ka na kaga ubo-ubo gamay apektado ng imo sini nga ikaayong lawas ti mabudlay kung magbalatian ka especially subo nga mga tinion. Challenging gid niya ang month of July hasta sa bulan sang Agosto. Agutan ng kami malipay. Ang tiyempo naton hindi ginaton sini mapaktan. Although sa aton sini nga mga mangunguma nga tinagakinanglan sang husto nga medyo bastante nga supply sang tubig dako gini nga bulig ang pag-ulan-ulan no kung halimbawa ang imo da nga sabog da ang imo humay da nagakinanglan sang tubig ti dako gini nga bagay ang pag-ulan-ulan nga aton nga na-eksperyensyahan sa monitoring naton sang pila ka mga major rivers diri sa may syudad sang Iloilo sa mga first town naton halimbawa sa Banwa sang Pavia kagi nakalabay tada sa may Aganan River lapit sa may Aganan flyover man bala ang ginatukod sa mga flyover nga target mahuman kag magamit sa December 2026 idalom ni na dira suba Aganan River ti daw hindi man gid tama ka critical ang level sang tubig dira but silingon dito sa may areas sang 3rd district, 2nd district hindi gid gawa mo man kadamol sang pag-ulan pero diri sa may Central Iloilo, Northern Iloilo may mga impormasyon kita nga daw halin pa kagabing inulan. Puro aligmat kita sa aton siniya mga kauturan nga naga-monitor sang level sang tubig sa ila sining mga lugar especially sa mga malapit sa suba.
Sa iban pa nga mga balita diri sa may bahin sa syudad sang Iloilo, nagpagwa sang executive order si Iloilo City Mayor Raisa Treñas nga magapatuman sang liquor ban sa Setyembre. Balaan ang aton siniya nga bar examination sa mga kauturan naton sa mga naga-preparar na para sa bar exam, mga law student o kung mga law graduates naton nga maga-take sang bar subong nga month of September, tiga review na ni sila subong. Kag ang Central Philippine University, isa sa mga napilian nga venue, hindi ta magsala daw ikaduha na ni siguro o ikatatlo na nga tuig nga nangin venue sang bar examination. Sang una magkuha ka bar dito kagid sa Manila o kung sa Cebu. Subong ang privilege kita nga napilian ang isa sa mga testing center malapit diri sa aton sa mga kauturan naton nga taga diri sa Western Visayas. Hindi mo na kinanglan nga magkadto sa malayo para nga maka-take sang bar examination nga gin-schedule sa September. Mayara sing announcement ang aton nga Iloilo City Government nga pagadumilian ang pagbaligya, pagkonsumo sa makahulubog nga ilimnon within 500 meter radius sang aton sini nga testing center nga amo ang Central Philippine University. Sa imo pagkiay Sa maabot ina nga September 5 to 6, September 8 to 9, kag September 12 to 13. Muna may mga tsanggida, may mga gabaligya likor, may baligya nga ilimnon, alert ka mo. Kay mayara sing inspeksyon ina dayon nga pagapatigayonon ang city government kung naga-comply ang aton siniya nga mga establishments dira. Ti kung matsambahan ka, basi malipat ka nga by September 5, malapor sila sige mo ya baligya da, may mga KTV ka da, malapit sa CPO, tsamba mo gid kung ma-inspeksyon ka kag imo establishmento ang matimingan. siling sang imo tatay Hambalada ang imo sini nga kasilingan kung mayara da sa tiyanggi o kung customer ka da. September 5 to 6, September 8 to 9, September 12 to 13, hambalon mo siya. Hindi ka anay magbaligya sang ilimnon. Hindi ka mo anay mag-inom da sa palibot sang CPO ha. Kay may liquor ban nga igapatuman ang city government. At the same time, may isa pagid ka EO, magin papanaog ang alkalde, nga naga-limit sang ginahod. Dapat hindi tama kagahod, may video key kada gani. Pa sound system kada, no? May may sound system ka, masiling ka testingan ta ni abi. Mapa music ta, masao ta, mabaili ta. Hindi ko nara kada karon sa palibot sang 500 meters radius nga gin-identify sa aton sini city government sa sining EO. Iba si kung masita kada, no? So coordinate sa aton sini nga mga barangay officials sa sina nga mga pizza. Layo pa to, isa pa ka bulan. Muna gani nga early ang pagpalabot sang impormasyon sang city government regarding sa sining igapatuman nga liquor ban sa sina nga mga pizza. Tandaan ninyo liwat, September 5, 6, 8, 9, 12 to 13. lat sa imo kagayon Hindi anay kamo da magbaligya sa makahulubog nga ilimnon. Ihatag anay ng tion sa mga bar takers naton para nga sila mangin maayo tayuyon ang pagproseso sang examination. Bala naton nga ti kon sa nagdigad dako gid ang convenience nga nabulig sang sining pagatumod sang testing center sang bar exam diri sa CPU nga ang aton nga mga manugkuha sang bar hindi na kinanglan magpalayo. Bot silingon nakitaan man sang aton siniya nga nga mga naga-organize sini sang Supreme Court nga ti daw ang area conducive sa aton siniya nga mga bar takers kani sulit-sulit pila ka tuig na nga gin-aprobahan nga maging testing center ang universidad. unay dugan ko sa Sa pihak nga bahin, subong adlaw, good news kita sa aton sini nga mga PUJ drivers. Basta nga legit lang mo, hindi ka mo kulurom. sa imo pang Kag-affiliated ka mo sa mga transport co-op, subong nga aga, subong nga adlaw, mayara sing second trans distribution sang fuel coupon nga pagapatigayonon
ang Iloilo City Government. Balanta naman daan, nagligad si Mana, ligad nga Martes. Nagsaka ang presyo sang produktong petrolyo. Sa diesel to, pila daan to ginsaka ya, daw ara sa 10 ka pesos. Ti sa gasolina mo man, daw 5 ka pesos. Ti ang aton sini nga Iloilo City Government, mayara sing distribution sang fuel coupon para sa aton sini nga mga benepisyaryo iniya aside sa ginahatag sang national government naton nga tigin promisa sang aton sini nga presidente kag na-mentionar niya sa SONA nga mayara pa sang kasunod no ining fuel assistance ang ga-distribute sini iya DSWD. Isubong ang aton sini nga local government mayara man sang ila sini nga version sa paghatag sang ayuda para sa aton sini nga mga motorista o kung sa aton sini nga mga PUJ drivers, mga tricycle drivers na nagligad, nagbaton man ni sila. Hay, Subong nga aga, diri hiwaton ang distribusyon sa Quintinsalas. Haro sa diin ang mga benepisyaryo nga PUJ, sobra 1,000 tagaan sang fuel subsidy, valor 1,500 pesos. panglakat, matakugamudlat sa imo Sa consolidated units iniya, mga miyembro sang kwan, sang transport co-op, nakapa-affiliate sila sa kooperatiba. Ang manami pagid nga mga nga balita bangod ang unconsolidated units, laban-laban ining mga units nga wala makapa-affiliate pero nagabiyahe kay allowed man sila gyapon sang LTFRB. Ang ining mga traditional jeepneys naton magabaton man sang 1,000 ka pesos nga fuel subsidy. nga walay kabulay. Hay, inday, Yawat pa ni nga makasapin-sapin sa galastuhanan sa aton sini nga mga drivers sa tion nga magpatughong sila sang ila sini iya nga mga units. Balaan man naton subong nga ti mayara sing krisis kita nga ginapangatubang kag dako ini nga bagay. Ang aton sini iya nga ano ang discount naman niya sa bahin sa aton sini nga mga PUJ drivers, ang maayo nga balita ni kay from 10 pesos per liter ginhimo na ini subong nga 12 pesos kag i-implement man ina sa aton sini national government ang ina nga diskwento sa maabot nga August 15. basta wala lang sang awa. Kaya may 30 liters na nga subsidy ang aton siniya nga Department of Transportation Sa dugan ko, para sa aton siniya nga mga public utility jeepneys no kag mga drivers naton sa diin nga mapatughong na sila ibuhin ina no per liter. Ikaw nagakonsumo kada karon butang mo lang 10 ka litro, 20 litros kada adlaw ti ibuhin mo ina ang 10 pesos o 200 na nga daan ti subong himuon ina nga 12 pesos. na ang dugan ko, inday. Yawat pa nga makabulig sa aton sini nga mga drivers. So bantayan sa aton sini nga mga drivers dira. Dalan yung inyo sini nga mga dokumento kay basi kung qualified kamo. Laban-laban sining mga nagbaton sa nagligad, amo man ni sila gyapon. Wala ni dugang, wala ni sang buhin kay sila man ni gyapon ang nagbaton sang first tranche. Subong second tranche sang distribution, sila man nagyapon. Dala ang imong requirements kang magkadto sa distribution. Subong ining adlaw gina-announce naton August 7 santo sa announcement sang Iloilo City Government. Why? Hindi makatulog sa Diri sa may Quintinsalas, haro sa may isa ka gasolinahan dira sa Quintinsalas. Ti kung mabaton nyo na karon kay fuel subsidy ina, dapat nga gamiton nyo gid ina sa pagpatughong sang inyo sining mga salakyan base karon kon ibakal nyo na sang mga lain-lain da ay mo o panglakat. kon ipang shot na karon sang iba naton nga mga driver ba hindi gida ikonsumo anay ina sa intended nga talagaan o kon inugbakal ginaya sang gatong igbakal gatong hindi na pag itaga isang tiil bla kag masangahan kag pagabot mo sa balay nyo matingala ka buti natong nabaton kuman nadula no pagka baton mo itughong na yon Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:55 sa aga sa pagpangalagad sa aton sini nga programa Iloilo Morning. Salamat gid sa aton sini nga mga kauturan nga nagaupod sa aton nga programa. Ang iban pa naton nga mga balita is kanyo na lang da sa aton sini nga Facebook page Katulog sang dugan. Radyo Pilipinas sa Iloilo
para nga ma-update kamo sa aton sini nga mga balita kag mga advisory, especially sa aton sini nga pagmonitor sa lakat sang panahon. Hindi mapunggan. Wala na si Typhoon Maymay, nagakatunaw na siya, pero ang iyang mga galom bala nga mga cloud formations ara gyapon kag malapad ang scope ti labot pa diri sa Western Visayas, knowing ari kita sa season sang habagat. Halong gid kita, monitor kita sa mga areas, mga nabukid nga mga areas na mga landslide prone areas, mga malapit sa suba, kay importante gid na. Sang imo tatay. Wala na kita sang tiyempo diri sa aton sini nga pagpangalagad. Madamong salamat sa inyo nga pagupod kag pagpamati. Ako nagidamang inyo alagad, Jinel Baclay. Mayong aga Pilipinas, God bless Iloilo. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan, maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo